Mahal na Ama sa langit, sa aming pagtitipon ngayong gabi, ngayong umaga, para sa pag-aaral ng iyong salita, ipagkaloob mo po ang iyong gabay at karunungan. Buksan ang aming mga puso at isipan sa iyong salita. Nang sa gayon ay lumago kami sa pananampalataya at pag-unawa. Dalangin namin at sa pangalan ni Jesus at sa tulong ng Birheng Maria. Amen. In the name of Amen. 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 Good evening po. Ngayong Good gabi evening. po, magbabasa ay Brother John. Oh, si Brother Jan, malakas na. Pwede na po tayo magbasa. Sandali po. The Holy Eucharist is given to us to be the food of our soul. The Holy Eucharist has been established to be the food of our souls. For my flesh is the real food, my blood is the real drink. John 6:55. Its effects are analogous to those of the material food. It maintains, increases, and repairs our spiritual forces, causing joy to our heart. In Holy Communion, we share in the very life of Christ. We become, as it were, the vessel where Christ lives, where the angels and the saints come and adore him, and we should join the heavenly spirit in adoration. Our union with Christ tends to subject our flesh more and more to the Spirit and to make it pure. In this union, the seed of immortality is sown. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him to life on the last day. John 6:54. The soul of Christ unites with ours to make us but one heart and one mind with him. His imagination and his memory, so righteous and so holy, unite themselves to our own imagination and our own memory to discipline them and turn them toward God and the things of God. If then you have been raised with Christ, seek the things that are in heaven, where Christ is seated on the right hand of God. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. Galatians 3:1-2. His intelligence, true light of our soul, enlightens our minds and causes us to see and value all things as God sees and values them. I am the light of the world. Whoever follows me will have the light of Christ and will never walk in darkness. John 8:12. His will so strong, so constant, and so generous comes to correct our weakness, our, in, our inconstancy, and our selfishness by communicating to our wills his own divine energy. I can do all things through him who strengthens me. Philippians 4:13. His heart aglow with love for God and for souls comes and kindles our heart that is cold toward God and toward our neighbors. My devotion to your house, O God, burns in me like a fire. John 2:17. Our union with Christ will transform us. There will be change in our thoughts, our ideas, our conviction, and our judgment. The weapons we use in our fight are not the world's weapon, but God's powerful weapons, which we use to destroy strongholds. We destroy false arguments. We pull down every proud obstacle that is raised against the knowledge of God. We take every thought captive and make it obey Christ. 2 Corinthians 10:4-5. The thoughts and views of Jesus became our standards and not the world's standards. We continually ask ourselves the question, what would Jesus do if he were in my place?
Our desires and choices are now patterned after truth that abides only in Jesus. The eternal wisdom, we desire what he desires. We love what he loves, his judgments, our judgments, his priorities, our priorities, his behavior, we try to reproduce in our life. Gradually, our heart detaches itself from its selfishness and from its natural affections and attachments, so that it may love God and neighbors in God more ardently and generously. We seek no longer divine consolations, be they ever sweet, but God Himself. We no longer seek the comfort of those we love, but rather the good we can do them. Gradually, It, it is no longer our selfish self that lives, thinks, and acts, but Jesus Himself that lives within us and enlivens our own life. It is no longer I who live, but it is Christ who lives in me. Galatians 2:20. Our union with Jesus brings about a special union with the three divine persons of the Holy Trinity. Because of the indwelling of each divine person within the other, the eternal Word does not come alone into our soul. He comes with the Father forever, generating His Son. He comes with the Holy Spirit forever proceeding from the mutual love of the Father and the Son. Whoever loves me will obey my teaching. My Father will love him, and my Father and I will come to him and live with him. John 14:23. God has poured out his love into our hearts by means of the Holy Spirit, who is God's gift to us. Romans 5:5. Holy Communion is an anticipation of heaven. With lively faith, we shall experience the joy of being united with the Blessed Trinity. When we are physically united to the incarnate Word, the three divine persons also are. Through Him, with, with Him, and in Him, united to us, and they love us as they love the Word made flesh, whose member we are. Carrying Jesus in our heart, we carry the Father and the Holy Spirit. To profit much from our reception of Holy Communion, our preparation and thanksgiving will increase the effects of Holy Communion. A good preparation will consist of the following. 1. Doing the duties of our life in union with Jesus and in order to please Him. 2. Sincere humanity based on the one hand on the holiness of Jesus and on the other hand on our unworthiness. Lord, I am not worthy to receive you. Humility, humility empties ourselves of pride and selfishness and makes our heart ready to be inhabited and possessed by God and an ardent desire to unite ourselves to Jesus in Holy Communion. Our helplessness should make us long for Jesus, who alone can give strength to our weakness and fill the void within our heart. Our ardent desire will open wide our hearts to Jesus, who in turn desires to give himself to us. I have wanted so much to eat this Passover meal with you. Luke 22:15. Thanksgiving consists of silent adoration and complete surrender of ourselves to Jesus, who, being God, gives himself to us. In union with Mary, the perfect adorer of God, we shall bless, praise, and thank God first in the Word made flesh. And then, with him and through him, in the most blessed Trinity, my soul magnifies the Lord. He, he who is mighty has done great things for me.
and holy is his name. He has filled the hungry with good things. Luke 1, 46, 49, 53. We shall give to Jesus whatever of good is in us, since all this good comes from him. We shall also give to Jesus our miseries, so that he may consume them with the fire of his love, and put in us his dispositions. Speaking with Jesus with love, speak, Lord, your servant is listening. 1 Samuel 2:9. This is the moment to listen to Jesus. This is the moment in which Jesus instills into his depositions and his virtues. Thank Jesus for the light and loving sentiments he has given. Thank him also for the dryness and we feel sometimes in our prayer. This will make us cling to him even in the midst of dryness, for we know by faith that Jesus is pouring into us in a hidden way his life and his virtues. Promise to make sacrifices required to transform our lives, especially in this or that particular point. Each Holy Communion should be received with the purpose of advancing the practice of some particular virtue. Pray for all who are dear to us, for the Church to advance the kingdom of God on earth, for the Pope, the bishops, and the priests, for peace in the world, for conversion of sinners, for poor souls in purgatory, for the sick and the dying, for those in civil authorities and others. Ask Jesus to give us the grace to perform all our actions in union with Him and in a spirit of thanksgiving. The three principal stages or ways in our journey towards God. I have asked the Lord for one thing only do I want, to live in the Lord's house all my life, to marvel there in His goodness, and to ask for His guidance. Psalm 27:4. Our striving spiritual growth follows these chief points. That's of beginners. The purgative way, the primary concern of beginners is that of preserving the love of God in their soul. The efforts are directed toward the avoidance of sin above all mortal sin, and toward the conquest of the evil tendencies that could make them lose the love of God. This is called the purgative way because the end of this stage is the purification of the soul. Wash away all my veil and make me clean from my sin. Create a pure heart in me, O God, and put a new loyal spirit in me. Psalm 51, 2 to 10. That of souls already advanced, the illuminative way. The primary concern here is the progress in the practice of virtues and growth and love. That of souls already advanced, the illuminative way. The primary concern here is the progress in the practice of the virtues and growth in love. The heart already purified is more open to light. Thus, it is called the illuminative way, and to the love of God. The soul at this stage wants to follow Jesus and to imitate his virtues. The soul at his stage strives not only to avoid mortal sin, but even venial sin. I am the light of the world, he said. Whoever follows me will have the light of life and will never walk in darkness. John 8:12. That of the perfect. The unitive way, the soul at his stage clings to God and takes his delight in him. There is an attitude of ever seeking God to unite. Thus, it is called the unitive way.
himself to him, sin is horror to him, because it pleases and offends God. The virtues that attract him most are virtues of faith, hope, and love, which unite him to God. Life on earth is an exile to him, and he longs to die to be joined to Christ. I want very much to leave this life and be with Christ. Philippians 1:23. As a deer longs for a stream of cool water, so I long for you, O God. I thirst for you, the living God. Psalm 144, 1 to 2. Conformatory and submission to the will of God. To do your will, O Lord, is my delight. Psalm 49. All in God is lovable. This truth makes us ardently long for Him and throws us His loving arms. The will of God includes four things. The commandments of God. God is our Lord and He has the right to give us commands for our own good. God's command is conductive and wants to His glory and our own happiness since He is infinitely wise and infinitely good. Since the commandments are expression of His will, our faithful observance of them is our way of submitting our will to His will. The counsels. The gospel counsels invite us to do for God over and above what He has demanded. If you want to be perfect, go and sell all you have and give the money to the poor, and you will have riches in heaven. Then come and follow me. Matthew 19:1-1. Observance of the commandments is enough to enter heaven. But if one would be perfect, one must accept the grace to follow the counsels. Another example of counsel is given by St. Paul. Virginity is a counsel and not commandment. To marry is good, but to be a virgin is better. So the man who marries does well. But the one who doesn't marry does even better. 1 Corinthians 7:38. The inspirations of praise. I am listening to what the Lord is saying. Psalm 85:8. These are many particular counsel given to individual souls to advance their spiritual life. They must be submitted to the judgment and prudent spiritual advisors in order to avoid illusions that they hear the voice of God, when in truth it is the voice of their own passions suggesting such a practice. For those in religious life, the, con- the, con- the constitution and the rules of their communities, the religious have bound themselves by vow to practice the three evangelical counsels of chastity, poverty, and vigilance. The religious cannot sanctify themselves without fidelity to their vows. Fidelity to the vows detaches them from obstacles which stand in way of practicing the love of God, of exercising love of God. Those who are not bound by vows must observe the spirit of these vows according to the condition of their life, the inspiration of grace, and the guidance of prudent spiritual advisor. Behold, I come to do your will, O God. Hebrews 10:9 should be our response to the demands of God. It is this willing and steadfast cooperation that makes us perfect in submitting our will to do good to the God. We beg you who have received God's grace not to let it be wasted. 2 Corinthians 6:1.
This is the characteristic of a Christian who hears and carries out and practices the will of God. I do always the things that please Him. John 8:29. God bless. Maraming salamat, Brother John, Bishop. Oo. Sino po yan? Si Paulo? Ah, oo, John Paulo Baon. kapatid ni John Paul yan. Oo, magkapatid yan eh. Talagang committed sa yan. Kay Lord. Oo. Sila, kaya tinitignan ko kanina, sabi ko parang iba yung muka. Oo, magkapatid sila. Pareho silang committed sa San Okay. Martin de Porres Church. Siya rin ang reader sa aming Saturday Bible study sharing, no? So hinuhubog sila ni Lord, no, para dumating ang panahon na sila na ang magli-lead sa atin sa mga prayer, sa mga pagbabasa, Kaya sa kailangan pagbabahagi, no? marinig yung boses nila. Mag-share na sila. Oo. Oo, ganyan, no? Kaya nakapasalamat tayo kay Lord at kumikilos si Lord sa buhay nila, no? Hinahanda sila ng gusto ng ating Panginoong Yesus. Yung topic ngayon, actually, ito na yung yung pinaka-sentro ng ating buhay bilang Katolikong Kristiyano, yung Eucharist. Kung tinitignan ko yung mga nakaraan nating pinag-aralan, yung mga topic na mahalaga, lalo-lalo sa ating ugnayan kay Lord, yung the Blessed Trinity that dwells within us, the nature of God, Jesus Christ is God, the Holy Spirit is God, and the dogma on Mary, lahat po yun patungo lahat yan sa pinali na pagpapahayag ng Panginoon sa atin. Gusto ng Panginoon na makasama talaga tayo to be with us, to be united with us, no? Kaya nung Christmas, ang reading lagi diyan nung Emmanuel, no? He is Emmanuel, no? Matthew 1:23. He shall be called Emmanuel, God is with us. Ma-imagine mo, ayun po yung pinipreach ng mga Kristiyano noon, nung early church. Una, Jesus is Lord, no? Ayun po una lang pinipreach, Jesus is Lord. Hindi si Caesar, hindi yung mga taga-Rome, Roman Empire, hindi. Jesus is Lord, no? Yung pinipreach nila. Kaya na-martyr sila. Ang isang pinipreach lagi nila, God is with us. God is with us. Biro maging sa atin yan na kahit na ngayon, habang nasa kwarto ka o nag-iisa ka sa bahay o nag-iisip ka, lagi sinasabi, God is with you. No, kasama ko ang Diyos sa aking buhay, kasama ko. Ayan po, nasasabi lagi natin yan, kailangan maranasan natin to. No? Kaya yung Eucharist, wala nang ibang paraan ang Panginoon para maging malapit sa atin. Kasi kung meron pang paraan na maging malapit sa atin siya, gagawin po niya yon. Ito na ang pinakaparaan para maging malapit sa atin. Pag tinanggap natin siya sa hostia, sa Eucharistia, kaisa niya tayo. We share in the divine life. No, kumbaga kay Teresa of Avila, sabi ni Saint Teresa of Avila, parang dalawang kandila yan. Pero pag nag-unite, isang kandila na lang, isang apoy. No, one with God na. One with God. Ito hindi nakukuha sa salita. May experience nyo na yan. Paano ma-experience to? Paano ma-experience to? Two words na i-share ko sa inyo noon nung sinabi ni St. Thomas Aquinas. Desire it. Desire it. Sa Tagalog, gustuhin mo. Naisin mo na magkaisa kayo ni Jesus. Kaya pinakamahalaga, bago tayo magsimba, ang mahalaga yung preparasyon. Kasi tinalakay ko rito, ano nagagawa ni Jesus He unites with our, kasi yung food ng soul natin, kasi ang soul, dalawang bagay ang soul natin, intellect and will.
kaisipan at yung kagustuhan. Ayan pong sangkap ng ating kaluluwa. Of course, kasama dyan, habang lumalaki tayo, memory, no? So, yung food siya na ating soul. Ibig sabihin, pumapasok siya sa ating intellect. Pumapasok siya sa ating will, sa ating nais. Pumapasok siya sa ating memory. Kaya nagkakaroon tayo ng healing ng memory. Dahil pumapasok si Jesus kung hahayaan natin siya. Lumalakas tayo dahil pumapasok sa ating will. Na-enlighten tayo dahil pumapasok. Dahil yung intellect mismo ni Jesus, dahil si Jesus human and divine. Yung intellect ni Jesus as human, pumapasok po sa ating intellect yan. Mystery yan, mystery. Mangyayari lamang yan pag naranasan natin yan. No? Si Jesus sa ating imagination, pumapasok na si Jesus. Kasi si Jesus as human, meron siyang imagination. Kaya pag tinanggap mo si Jesus, yung kanyang kaisipan, yung kanyang nais, yung kanyang mga alaala, yung kanyang memory, ay sumasa atin. Sumasa atin. Kaya yung mga saints nga, sinasabi ng mga saints, ako kontento na ako sa buong araw na preoccupy ang mind ko tungkol sa mga kwento sa gospel. Kasi kaisa na kay Jesus Pagkaisa mo si Jesus, lagi mo nang iniisip si Jesus. Kaya napakahalaga ng tanong lagi ni Sister Karina sa atin. Paano malaman na may personal na relasyon kay Jesus? Lagi mo na siya naiisip. Alam mo nangyayari kay Jesus na sa gospel. Naglilib ka sa fruits ng Holy Spirit. Marami kang time magdasal. Ay yung malalaman kung meron kang personal na relasyon sa Kanya. No? Kaya, kayo mga gospel, pag binabasa sa ano yan, minsan sa simbahan, pag narinig natin, nagsasara natin isip. Kasi narinig na natin Alam na natin yan. Pero alam niyo yung mga santo, tuwing maririnig yung tuwan-tuwa sila sa kwento. Dahil tungkol kay Jesus yun Doon ka na preoccupy sa kwento ni Jesus. No? Ngayon, mapansin nyo, idinikit ko to sa isang topic. The 3 stages of our spiritual life sa God. 3 stages po yan Una, tinatawag natin purgative way. Pangalawa, illuminative way. Pangatlo, unitive way. Kasi, kung nasaang yugto ka ng iyong spiritual life, ganyan katindi ang experience mo sa Eucharist. Una, sa purgative, no? Ang purgative, purga. Pinupurga ka. Ibig sabihin, yung mga kasalanan mo, inaalis. Yung mga imperfections mo, inaalis si Jesus yan. Ang katangian niyan, you are avoiding mortal sin. No? Sa purgative way, wala ka dapat mortal sin na. Inaalis yun Para maranasan mo nung kinikwento natin dito tungkol sa Eucharist. Kasi lahat ito ay hindi maranasan kung ikaw ay may mortal sin. Kaya yung purgative way, no, you are avoiding mortal sin. Yung illuminative way, sabihin ng illuminative, naliliwanagan ka na ng salita ng Diyos. Maliwanag na sa'yo. No? Maliwanag na. Kaya yung mga mandarambong, yung mga corrupt na politicians, wala silang enlightenment kay Lord. Kahit summa cum laude yan sa pag-aaral, kay Lord wala silang enlightenment because they are living in sin. That is mortal sin. Nakawin mo yung pera ng tao. Hirap na hirap ng tao po sinanakaw mo. Mortal sin yan. Wala ka pa sa purgative way. Ang purgative way, dapat wala ka mortal sin. Kaya kahit anong tanggap ng communion yan, walang effect. Nakakasama pa sa'yo. Dahil mortal sin ka That is sacrilege. Receiving Jesus in mortal sin. Kaya, dapat, yung 3 journey niyan, una, nasa purgative way ka, lahat ng mortal sin mo na wala dapat yan.
para maranasan mo si Jesus. Kasi pag may mortal sin ka, hindi mo mararanasan si Jesus sa Eucharist. No? Kasi you become a slave of Satan. Sinabi ni Jesus yan. If you sin, you become a slave of sin. Hindi ka slave ni Jesus. Diba sabi ni St. Paul, ba kami slave kami ni Jesus eh. Ibig sabihin, pag-aari kami ni Jesus. When you sin mortal sin, you become a slave of Satan. Pag-aari ka ni Satanas. Pero pag wala tayong mortal sin, pag-aari tayo ni Jesus. At dahan-dahan tayo nag-grow sa ating personal relationship with Jesus through the Eucharist. Kasi ito na ang pinaka-yugto, pinaka-tugatog. O sa dokumento ng Vatican II sinabi, ang Eucharistia ang source at summit ng Christian life. No, ito ang pinagmumulan, patutunguhan at pinakatugatog ng buhay Kristiyano, yung Eucharist. Ayan na po, wala na po tayong manadagdag. So, ang gagawin na po ng pari dyan o ng mga leaders na katulad nyo, lagi nyo pong nagre-reflect tungkol sa Eucharist. Kasi ito na po yung pinakatugatog eh. No? Kaya suggestion ko, balik-balikan nyo kahit nung portion lang ng tungkol sa Eucharist. No? Kasi ayun na po yung spirituality natin bilang Katoliko. Ito na po yung tugatog eh. Ito na. Wala nang iba. Wala na. Oo, ito na. Oo. Wala tayong ibang hahanapin pa. Kasi pagkasama mo si Jesus sa Eucharist, kasama mo rin ang Father, Son, and Holy Spirit sa sinabi ko rito. Kasi magkakasama yung tatlong yan. Kaya yung misa na ang pinaka-joy ng buhay mo because of what Christ has done for you. Kung hindi ka magiging masaya kung ano ginawa ni Jesus sa buhay mo, ano pa magpapasaya sa'yo? Kung hindi, kasalanan. Ito na ang pinakatugatog ng kasiyahan ng Katoliko. Mapapansin nyo, maraming talk sa YouTube, how to be happy. Sa Katolikong Kristiyano, how to be happy is to receive Jesus in the Eucharist. Because that is the ultimate happiness. Jesus is in you. The Father and the Holy Spirit is in you. The divine life is in you. And there is nothing more that will make you happy and joyful. Wala na. Pero ito dahan-dahan kaya may purgative way. Hindi natin maranasan to kung wala tayo sa purgative way. Dapat walang mortal sin. Sa illuminative, nagbabasa tayo ng scripture, naliliwanagan na tayo. Sa illuminative way, ina-avoid natin kahit venial sin. Kasi yung sin nga, it makes you slave to Satan. Pero yung venial sin, hindi naman. Pero, humihina ang ugnayan mo kay Lord. Humihina. Venial sin, no? Mga deliberate, no? Mga, kaya, kung ang purgative, walang mortal sin, sa illuminative, pati venial sin, ina-avoid. Ano ba yung mga venial sin? Ako, mga venial sin ko, minsan bigla akong mainit ang ulo. O, venial sin yan, Lord, I'm sorry. O, yan. O, bigla nag-isip ka na masama sa kapwa mo. O, venial sin yan. Oo. Tamad ka sa Christian life mo. Tamad ka magdasal. O, venial sin yan. Yung duty mo sa life, no? Kasi nakalagay na preparasyon eh. Kasi ang preparasyon sa Eucharist, you are doing the duties of your life. Halimbawa, kung nanay ka, gawin mo duty mo bilang nanay. Kung tatay ka, gawin mo duty mo bilang tatay. Kung ikaw anak, gawin mo ang duty mo bilang anak. Kung ikaw estudyante, gawin mo duty mo bilang estudyante. Kung ikaw ay empleyado, nagkatrabaho, gawin mo ang duty mo bilang empleyado. Kung ikaw ay businessman, gawin mo ang duty mo bilang businessman. Ayun ang mga preparasyon sa Eucharist para maganda. Pangalawa, humility. Nagpapakumbaba ka, Lord, lagi ako nagkakasala, Lord. O, kasi lahat naman tayo nagkakasala eh. No? Yung sinabi nga sa Proverbs eh, yung just man eh. He sins 7 times a day. Biro mo ha? Biro mo yung just man. 7 times siya nagkakasala sa isang araw. Pero venial sin yun, hindi yung mortal sin. Oh. Venial sin yun, hindi mortal sin yun. No? So, ganun yun. No? So, marami nag-aantay. So, lagi natin yung isa illuminative, we avoid even venial sin. Tapos, yung gift unitive, wala na to. Parang spiritual marriage na. You are no longer two but one. Oo. Magkaisa na kayo. Si Jesus at ikaw magkaisa na. No? Kaya,
Ayun po, kaya ang tanong ko sa inyo, nasang stage pa kayo ng buhay nyo? Nasa purgative, nasa illuminative, o nasa unitive? Ako sigurado lahat tayo wala sa unitive. Sigurado ako wala tayo sa unitive. No? Pero sana nasa illuminative na tayo. Kasi naka Lord na tayo eh. Ang illuminative, may mga venial sins na lang tayo. No? Kasi hanggang mamatay naman tayo, nagkakasala pa rin tayo. Oo, venial sins, no? Pero dapat wala tayo sa purgative way na dapat wala tayong mortal sin. Kasi pag may mortal sin ka, wala kang ugnayan kay Lord, cut off ka. Para kayong sinasabi ni Jesus sa John 15, para kang branch na natanggal. No? Kaya ngayon, para bumalik ka, confession. Confession. No? Nabanggit sa atin yan ni Brother Al sa huling sharing na, no? Nung kinds of prayer, no? Yung confession. No, maging regular sa atin yan. O kung hindi naman sa sacramental confession, sa pare, mga binyarsin natin sa misa o every time we pray, Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. No? Kasi ang basis po niyan sa John 1 John 1 7 to 9, no? He is faithful and just and he will forgive us our sins, no? Ayun po tungkol sa venial sin po yun. Pag mortal sin, dapat sa pare. Pero dapat ang stage po natin lahat ngayon, pinupurga tayo ni Lord, ina-avoid natin ang mortal sin. No? Dapat na sa ganyan. Para maranasan natin yung Eucharist na pinag-uusapan ko rito. Ngayon, paano natin malaman na sa purgative way tayo, illuminative way, sa pagsunod ng will ng God? Saan malalaman ng will ng God? Mga iba sabi, hirap malaman ng will of God. Ako simple lang. Una, sundin mo yung 10 Commandments. Yan ang will ng God. Yung Beatitudes, yan ang will ng God. Pangalawa, ayan yung mga counsels. Yung mga counsels sa mga religious yan. Hindi para sa lahat. Kasi nakalagay dyan, go and sell all your properties and give them all to the poor. Hindi pwede yan. Paano papakalin sarili mo? Paano papakalin pamilya mo? Para sa mga lang yun, ibang tao, mga religious, para si Saint Francis of Assisi na pinagdiriwang natin ngayon. No? So hindi lahat pwedeng gawin kay Saint Francis, no? Na lahat ng properties ibinenta niya, pinamigay niya. Pati property ng tatay niya, pinamigay niya. Mali yun, no? Dapat ibibigay mo na yung property mo, yung property ng tatay mo. Kaya nakagalit sila eh. Nakagalit sila. Pero bago namatay yung tatay niya, naging devoted Catholic, no? Pangatlo, ito yung inspiration of grace. Yung inspiration of grace, bibihira din yan. Kailangan mo spiritual director yan. Halimbawa, nung binanggit ko dyan, nabasa mo sa 1 Corinthians 7:38 na okay kay Lord na may asawa ka. Pero mas okay kung hindi ka mag-aasawa. At ikaw magmamadre na lang kunyari. Nabasa mo yun. May asawa ka. Mas pleasing kay Lord pa lang, walang asawa. Kasi nabasa mo 1 Corinthians 7 eh. So hindi na ako, kakausapin yung asawa mo. Mula ngayon, wala tayong sex life. Mali yun. Nagkaroon kang inspiration. Maling inspiration yun, no? Inspiration. Ang inspiration ko halimbawa si Mother Teresa. Si Mother Teresa, ano siya? Madre na. Sa katagal-tagal papasok sa kanya, lumabas ka sa pagkamadre mo at magtatag ka ng panibagong kongregasyon ng madre. So, inspiration of grace yun. Bibihira yan, bibihira. So, nangyari sa kanya, lumabas siya sa pagkamadre niya sa kumbento at nagtatag siya ng panibagong kumbento. Ang tawag dyan, vocation within a vocation. Inspiration of grace yan. No? At sa mga religious, sa mga paret madre, ang susunod nila yung mga batas nila, mga rules and regulations. No? So, ayan po yan. No? So, alam niyo po ang will ng God. Alam natin yan. Alam natin. No? Kung magpapari ka ba o hindi, kung magpapari ka o hindi, kaya meron kang spiritual director. No? Hindi basta pumasok sa isip mo. Halimbawa natin sa charismatic, no? Mga seminarista, pero pinalabas sila medyo may tinopak Hindi mo sinabi lang sa mga pari doon, no? Hindi mo first year pala sila na novice. Sinabi lang, sabi ni Panginoon, i-ordain mo ako next week. Na maging pare. 8 years ang training namin Sabi may inspirador siya galing kay Lord. No, na i-ordain na siya maging pare next week. Pinaalis kasi pinatingin sa psychologist. Tinamaan, no? May tama. So, yung mga ganyang inspirasyon, ano yan? Dinidiscern yan, no? Pero normally, ang will ng God nasa 10 Commandments. No? Nasa 10 Commandments yan, no? Ang will ng God, no? Ganon. So, ito po pinagtagni natin to
Dahil pag alam mo ang Ten Commandments, you submit yourself to the will of God, napakagandang epekto ng Eucharist sa buhay mo. Ang isang suggestion na lang dito, siguro, bago magsimba, kung may pagkakataon, kahit na konting katahimikan sa simbahan, para ihanda ang ating sarili. Sabihin mo na, Jesus, gusto kong makiisa sa'yo. Ayun po, isang prayer yun. Jesus, I desire you. Jesus, I desire to be one with you. Ayun po ang napakagandang prayer, no? Siguro, Bishop Lito, sa mga natin, sa mga homily, para maihanda natin ang tao sa maging mabunga ang pagtanggap nila ng communion kay Jesus, bigyan po natin ng konting motivational talk sa preparasyon sa pagtanggap kay Jesus. At pagkatanggap kay Jesus, kailangan meron din silence. Tinanggap mo si Jesus, i-adore mo siya si Jesus. Nasa iyo na, nasa puso mo na eh. Huwag mong iwanan. Gusto ni Jesus makiisa sa'yo eh. Nakiisa si Jesus tapos iniwan mo pagkatanggap mo eh. Wala na, iba na pinag-iisip mo. Kaya maganda sa sa mga talks mo, Bishop Lito, sa misa, sa preparasyon, Jesus, I want to be one with you. Jesus, I desire to be one with you. Nasa purgative na ako, wala na akong mortal sin, Jesus. Nasa illuminative na ako, ina-avoid ko pati venial sin. Alam ko po ang will ng God, ng Ten Commandments, alam ko na po yan. Ayun ang preparasyon. Kung nag-violate ako ng mortal sin, humingi akong tawad, mag-umpisal ako. Tapos pagkatanggap ko kay Jesus, magkaroon tayo ng konting katahimikan. No? Kahit na 5 minuto. Pero hindi nangyayari sa simbahan yan eh. Kaya minsan sinasuggest ko, mag-play ng music, parang sacred music. Parang yung tao may panahon para magpasalamat. No? Kasi biro mo na si Jesus, biglang iniwan mo. So sa 5 minutong yun, magpasalamat ka. Adore Him. Thank Him. Speak to Him. Kasi, speak, Lord, your servant is listening. And listen to Him. Kakausapin ka ni Jesus dyan. Paano kakausapin ni Jesus? Kakausapin si Jesus sa'yo, mahal kita, bibigyan kita ng lakas ng loob, bibigyan kita ng joy. Ayun mga inspiration ni Jesus eh. Pag kinakausap ka na niya, ayun ang gagawin sasabihin ni Jesus sa'yo. Be at peace. Huwag ka mabagabag. Don't be anxious. Ayun mga sabihin ni Jesus sa'yo during 5 minutes na yun. Tapos saka may pagdasal yung mga malalapit sa buhay mo at yung mga medyo malayo-layo sa buhay mo, yung mga pare, mga pero yung mangyari. So maganda siguro Bishop Lito sa iyong mga sermon, laging paalala para mag-profit tayo ng gusto, mabunga ang ating pagtanggap kay Jesus sa Eucharist. Yung preparasyon, desire Him, gawin natin ang ating duty sa state of life natin. Kung may asawa, may teenager, whatever. Tapos humility, tapos desire Him. Jesus, I want to be one with you. Tapos pagtanggap kay Jesus, mga 5 minutes. Gumawa tayo ng paraan siguro, tulungan natin yung mga tao kasi nagkikwentuhan na pagtanggap kay Jesus eh. I-announce nyo. Gagawin natin, pagtanggap kay Jesus, 5 minutes. 5 minutes lang. Usapan natin to. Pambihira naman nasa atin si Jesus, iniiwan natin 5 minutes. Ngayon, tutulungan namin kayo, kasi dapat mag-isa na silence Pero dahil mahirap nga, dahil maraming ingay, pwede ka mag-play ng music, na religious music. Na mga 5 minutes lang. After 5 minutes, okay na uli yan. Para ma-practice lang ng mga tao ang pagtanggap at damhin mo, namnamin mo ang pagtanggap mo kay Jesus. So, ayun lang po, no? Ito na po yung pinakatugatog. Kumbaga, kung meron akong sharing, kung meron akong mga talks, ito na po, Eucharist. Kasi ito na po yung, kumbaga sa dokumento ng lahat ng simbahan, the Eucharist is the source and summit of our Christian life. No? Kaya, nung sinabi din sa atin ni Brother Alvin sa last week na sharing, yung adoration of the Blessed Sacrament. Adoration of the Blessed Sacrament. Kung hindi kaya ng 1 hour, kahit na 15 minutes o 30 minutes, kahit once a week, no? Magkaroon adoration of the Blessed Sacrament, no? Kasi ito na po yung pinakatugatog. Wala na po tayo maibibigay. Ito na.
The rest, mga dagdag na lang, mga talks, para ano ito, pagyabungin. Pero ang pinakasentro na, pinakatugatog ng ating buhay Kristiyanong Katoliko ay ang Eucharistia. Pati Bible study, Bible sharing, lahat po yan patungo sa Eucharistia. Lahat po yan. Yung ating apostolate, pagkakawang-gawa natin, yung ating pagtulong sa kapwa, lahat po yan patungo sa Eucharistia. Lahat po yan patungo sa Eucharistia. Si Jesus, nakiisa sa atin, gusto niya maging malapit sa atin. Kaya pag sinasabi nga tayo, sumainyo ang Panginoon. No, napagandang prayer yun, no? The Lord be with you. No, sa atin, parang ano yan, parang ordinary yan, parang ano yan eh. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin, no? Parang ganyan. Pero napakahalaga po, no? So, desire Him. Siguro, hanggang doon muna. Kung merong gusto mag-share, o kung gusto magtanong, pwede po. Okay po. Sister, Yan. okay. Sige po. Sister Karina. Okay po. Bishop, bali yung sa Eucharist ba na yan, di ba, nagkakaroon ng yung online mass. Papa. Di ba, paano, bali, ano ka, parang di ba dapat lagi talaga mag-receive ng communion. So, paano kinukonsider ba yung ganun? Yung mga may sakit? Opo. Ang tawag po dyan sa ating Katolikong simbahan ay spiritual communion. Ang spiritual communion, pagtanggap na rin yan sa katawan ni Kristo. Ang pinaka-biblical basis niyan, naalala nyo na i-share ko sa inyo yan eh. Nung merong centurion, yung kanyang servant may sakit, tinawag niya si Jesus para pagalingin siya. Si Jesus, pwede pumunta doon. Ayun ang physical communion yun eh. Pupunta si Jesus sa bahay ng centurion para pagalingin yung may sakit. Pero sinabi ni Jesus, your servant is now healed. Malayo si Jesus, hindi physical. Pero ang epekto, pareho din. Gumaling yung tao. Naku po nyo? So, dalawa po ang pagpapagaling ni Jesus. Yung kanyang physical na pagpunta at sa hindi physical na pagpunta. So, sa misa, pag tumanggap tayo ng communion, ayun po yung physical presence ni Jesus. Physical po yun. Pag nag-online mass tayo, ang ating natatanggap ay si Jesus din, pero hindi physical, kundi spiritual. Parang nangyari. Pero ang epekto, pareho lang. Ang epekto, pareho lang. Kung ang centurion servant ay gumaling, tayo rin ay mga nabanggit ko rito. Sa ating intellect, sa ating will, sa ating imagination, lahat po yan, the same effect. Kung devoted tayo sa online mass. Sa online mass, desire Jesus. Kasi mga iba, habang nag-online mass, nagluluto ng hotdog para sa anak nila. Habang pinapanood yung TV, habang nagluluto siya ng hotdog para sa anak nila. Walang desire yun. Kailangan may one with the Lord. Kaya, yung ate ko ganyan, nung lalo yung pandemic, habang mahaba yung sermon ng pare, habang nag-sermon ng pare, nagagayat ng gulay. Sabi ko, okay yung online mass, pero dapat nakafocus ka sa online mass. Kasi si Jesus talaga yun. Lalo pag tiyataas na yung hostya. Desire Jesus, kaya effect niya pareho din. Ngayon, kung wala tayong preparasyon, walang epekto. Kaya sabi ko na sa purgative, illuminative, saka unitive. Walang epekto. Kung ayaw mong gawin yung will ng God, walang epekto sa'yo. So, ayun lang po, no, sa mga advice nyo, sa mga nag-online mass, no? Mga iba, nagwawalis. Habang si Padre nag-sermon, nagwawalis. Pero kung may mga batang umiyak, okay lang. Kasama mo yan, bata. Importante yun, Yung mga batang umiiyak, okay yun. Tatandungin mo, asikasuhin mo. Kasi ano yan work of charity yan. Kaya sa church nga, pag wala mag-aasikaso may sakit, excuse ka kahit na hindi ka magsimba. Kasi work of charity yun no? Kaya kung may mga sakit, pwedeng katabi mo yung sakit,
Nga, nag-amo, binigyan mo gamot, okay yun habang nag-online mass ka. Pero yung mga sinasabi ko po sa inyo, no? Yung pagluluto ng mga hotdog, kagayat ng pagwawalis, wala po yun, no? Kasi preparasyon talaga kay Jesus sa misa. Online mass. Oo. So pareho lang, effect niya, pareho lang. Pareho lang. Parang yung servant, gumaling, physical presence si Jesus, at spiritual presence ay gumaling. No? So pareho lang po yan. Pareho lang. Ang tawag po dyan, Thank you. spiritual communion. Oo. Thank you po, Bishop. Okay po. Oo. Sige po, Brother Aldrin. Bishop, tungkol kasi doon sa sa shinare ngayon na regarding doon sa yung mga ari-arian na dapat ibenta mo para pamigay sa sa mga poor, sa mga mahihirap. So ano po yung ibig sabihin ng, kasi kung pag binenta natin lahat ng ari-arian natin, magiging poor ulit. Magiging poor tayo. Oo. Tapos mamalimos ka naman. Ikaw na magiging. Para sa mga ano lang po yun sa special na tao. Oo. Hindi po sa lahat yun. Oo. Ganun po yun. Para sa mga special na tao, para silang. Oo. Ang mga sinasabi rito, halimbawa, kung mga multimillionaires na, billionaires na, ang dami-dami mga ari-arian, pwede yung iba, sineshare yan. O mga iba, dinodonate yan para gawing simbahan. No? Para sabihin, yung gusto ni Lord na ang buhay natin lahat magsagana. John 10:10. Naparito ko upang ang buhay niyo maging ganap at ganap pa. Gusto ni Lord maganda ang buhay natin, disente, komportable. No? Kaya lahat po ng mga amenities, gusto ni Lord, nagbabakasyon tayo, okay po lahat yan. Ang sinasabi po ito yung labis. No? Yung labis na ibigay mo na sa charity. Ibigay mo sa charity. No, pwede mong pagpatayuan ng kung di mo ibenta ay gawing simbahan o gawing lugar na masisilungan ng mga homeless. O mga ganun, maraming pamaraan. Pero hindi po para sa lahat 'yun, no? At kung talagang mga para sa pasisi, lahat binenta niya at sumunod siya kay Jesus, no? Mga special na tao lang 'yan, mga special na tao lang 'yan. Hindi po sa inyo 'yan, hindi po sa akin. Oo, dahil marami tayong responsibility, hindi po sa akin 'yan, oo. Ganun, oo. Hindi magbigay ako ng malaking abulo, hindi po sa akin yan dahil pag bigay ako ng malaking abulo, ako na manghihingi ng abulo sa iba. Una, dapat asikasuhin mo sarili mo, no? Kasi duty mo yan, duty of your life. Nung sabi sa inyo, preparasyon, you are doing the duty of your life. Kung tatay ka, buhayin mo pamilya mo. Ayan ang unang gagawin mo, ayan ang first duty mo. Buhayin mo ang pamilya mo. Kung nanay ka, alagaan mo yung mga anak mo. Ayun, pangunahin ko yung duty of life mo. Duty of life, no? Oo. Gusto ko lang sanang i-share yung narinig kong teaching ni Brother Dennis parang 2 weeks ago about generosity. For sure, lahat ng nandito ngayon na nakikinig, meron sa buhay natin na tinutulungan tayo. Ano ang motibo? Bakit ka tumutulong? Anong motibo? Bakit ka nagbibigay? Nagbibigay ka ba because you want to feel good? Is it because of your ego? Nagbibigay ka ba dahil labis-labis ang meron ka kaya nagbibigay ka? Nagbibigay ka ba dahil napipilitan ka? O nagbibigay ka dahil mahal mo ang Diyos? Minsan kasi nararanasan natin bilang tao sa kahinaan natin na tapos lahat ng ginawa ko sa'yo, ang dami kong binigay sa'yo, ang dami kong tinulong sa'yo, ito pa igaganti mo sa akin. So, we are expecting something from the good deeds na yung mga ginagawa natin. Kaya pala, ang talagang tunay na generosity daw yung pag nagbigay ka, you're not expecting anything in return. Para bang may gawin sa'yo o wala, parang masaya ka. Kasi ginawa mo yon alang-alang sa pagmamahal mo sa Panginoon. Pero ikaw, ikaw na receiver, hindi mo pwedeng sabihin, kaya lang naman ako binibigyan niya kasi gano'n, hindi. Kumbaga, magpasalamat tayo dahil siyang ginawa ng Diyos na instrumento para makarating ang biyaya sa atin. So, it is between you and God kung ano ang motibo mo, bakit ka generous, bakit ka nagbigay. Yun lang po. Praise Jesus na.
Thank you. Oo. Ang isa pang duty of life na gusto kong mabigyan din ng diin dito, na naging problema rin minsan, buong oras mo nasa simbahan ka, mag-asawa ka, hindi ka nagluluto sa bahay mo dahil nasa simbahan ka, tumutulong ka ron sa parokya. Ang advice diyan, unahin mo yung yung pagluluto mo sa bahay o sa asawa mo, o yung lalaki, buong oras din nag-adoration sa simbahan. Umuwi ka sa asawa mo. Dapat kasama mo asawa mo, kasama mo ang pamilya mo. So, dapat pangunahin dapat 'tong ginagawa natin duty of life natin, no? In our relationship with the Lord, ginagawa natin yung duties ng life natin. No? So, yung mga priority natin according sa responsibilidad natin ng ating estado. Kung tayo may asawa, kung tayo may pamilya, kung tayo estudyante, kung tayo single, naayon po ron yung ating ugnayan kay Lord, no? Maraming oras sa simbahan, yung pare siya obispo. Dahil yung kanyang estado sa buhay, pare siya, tsaka kaya doon talaga siya, maraming oras siya ron, Hindi sa maraming oras, nagliliwaliw siya. Hindi. Na may time din siya mag-relax, Pero hindi mo lahat ng oras na nagliliwaliw ka. Dapat ang duty mo, doon ka sa simbahan. Duty mo, nagtuturo ka sa tao tungkol sa panampalataya, tinuturuan mo yung mga bata. Yun ang duty mo. Hindi yung Ayun lang po. Ito na po yung yung Eucharist, no? Yung Eucharist. Mag-pray tayo kay Jesus na ma-experience natin si Jesus sa napakalalim at napakataas na yugto ng ating buhay sa pamamagitan ng pagtanggap natin ng banal na komunyon. Ayun lang po yan. Marami pong salamat, Bishop. Humasok na po tayo sa ating pagtatapos. Tama ba yun? Okay ba? Napahaba tayo. Sorry ka. Okay lang. Tama lang, 8:00. So, Okay. tayo. Napaganda na ating topic. Amen. Amen. Share. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Father God, thank you that we are a family in Christ. Thank you for this group. May we bestow Christ's abounding goodness upon our families, friends, and colleagues. May the things you have revealed and thoughts that we have shared dwell in our hearts and steer us to action. Give us the boldness to share your word, love, and compassion. Father, heal our land. Bless the Pope and the clergies. Bless all the members, families, and attendees of Christ's Family Prayer Group. Grant us peace, protection, guidance, provisions, and good health. All this we pray and thank you, Father, in Jesus' name, through the intercession of Mama Mary. Amen. Lord, Jesus, nais namin na makiisa ka at kami makiisa sa iyo sa pagtanggap namin ng banal na komunyon. The Lord be with you And with with your yours. spirit. May Almighty God bless you with every blessing of heaven and earth. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 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 God bless. God bless po.